At mga kapatid, kapapasok lang pong balita, 2 patay sa isang landslide sa Baguio City. At para sa detalye ng balitang yan, magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kailan nangyari yan at saan banda sa Baguio? Lord Denise, no, actually nandito tayo ngayon sa Benguet at pumasok itong balita na ito na meron nga tayong 2 naitalang biktima ng landslide. At sa totoo niyan, 3 na yung nasawi dito sa probinsya ng Benguet. 2 dito, biktima ng pagguho ng lupa, habang isa naman dito ay natamaan ng lumilipad na debris. Particular ay isang tabla na tumama sa likod nitong biktima. At ito yung nakuha nating impormasyon, no, wala mismo kay Governor Melchor Diclas ng Benguet. Ang unang nating naitalang kaso ay 41-year-old female mula sa Bigas. Around 10 p.m. nangyari daw ito November 9. Ayon sa pagkakakwento, nangyari daw ito nasa first floor daw siya ng kanilang bahay at bigla na lamang bumagsak o merong gumuhong lupa sa likod ng kanilang bahay. Natabunan yung first floor ng kanilang bahay habang yung kanyang anak ay nasa second floor, 9 years old ito. Yung kanyang anak naman ay nagtamo ng minor injuries habang ito namang 41-year-old female na ito ay sa kasamang palad natabunan ng lupa at natagpuan kinabukasan umaga ay hindi na siya responsive, hindi na rin naisugod sa ospital. Habang ang isa namang naitala nating biktima ng landslide, ito naman sa Barangay Kabayan. Siya naman ay babae rin. Ang naitala na ito bandang November 10, 12:20 a.m. Ulitin ko lang. November 10, 3 a.m., 64 years old, natulog siya sa first floor ng kanilang bahay. Sa totoo nga niya, pumunta siya sa bahay ng kanyang anak. At buong pamilya sila doon nagstay kasi alam nga nila na merong risk ng landslide at alam nila na malala yung posibleng epekto ng Super Typhoon Uwan. Kaya naman nagdesisyon silang magsama-samang pamilya. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin sila nakaligtas sa epekto ng Bagyong Uwan. Natulog sila magkakasama sa first floor ng kanilang bahay nang biglang gumuho din yung lupa at natabunan yung kanilang bahay. Na-retrieve yung katawan ng 64 years old at nakita na asphyxia yung kinamatay o hindi na nga siya nakahinga dahil natabunan siya ng lupa, habang yung iba namang membro ng pamilya ay ligtas naman mula sa pagguho ng lupa. Habang yung isa naman na casualty na biktima naman nung lumilipad na debris, ang pagkakakwento naman sa atin ni Gov, ang nangyari daw papunta siya sa bahay ng kanyang kapatid dahil lumipad yung bubong ng kanyang bahay. Ngunit hindi na siya nakarating dun sa bahay ng kanyang kapatid dahil tinamaan siya ng tabla sa likod ng kanyang ulo. Natagpuan na lang siya ng kanyang kapatid na nakahiga sa lupa. Sinugod pa raw nila ito sa ospital, binigyan ng first aid, pero dineklara itong dead on arrival, Lord Denise. Oo. Jazz, alam ko may mga areas yan, hindi ko alam kung kasama yung mga yung sa mga nabanggit mo, na may forced evacuation kasi talagang landslide prone area. So itong mga to obviously ano bang sitwasyon? Marami bang hindi umalis? Lord, tama ka dyan, itong nga daw yung isa sa ginawang preparation dito sa probinsya ng Benguet. Nagkaroon na agad ng preemptive evacuation dahil alam nga nila na malaking risk sa mga kabundukan dito yung landslide and yung mga flash flood dito dahil nga medyo lumalambot yung lupa, nasa saturate. So nagsagawa nga daw ng preemptive evacuation at nasa 1,100 na katao daw sa 13 municipalities dito yung na-evacuate nila at yung ibang araw ay pinilit pa nilang mag-evacuate to the point na pinuntahan pa mismo ng kapulisan para lang mag-evacuate dahil ayaw nga daw umalis sa kanilang mga bahay. May mga ilan daw na talagang nagpumilit, hindi umalis dun sa kanilang bahay, pero talagang best efforts daw nila para mapa-evacuate lahat dahil nga napakahirap i-risk, lalo na't meron na itatalang landslide dito. Mm-hmm. Jazz, meron din bang naitalang cases ng mga injuries or yung mga residente ba, are they all accounted for at this moment? Meron bang mga missing din? Sa ngayon, wala pa naman tayong nakuhang impormasyon kung meron tayong mga naitalang missing at lalo na dun sa mga sites na nagkaroon nga ng landslide. Sa ngayon, ang nakuha pa lang nating impormasyon ay itong ang mga nasawi at yung mga pamilya naman daw nila, lahat naman daw ay na-retrieve. At na meron nga daw mga minor injuries, pero sa ngayon patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa provincial government kung
meron bang latest updates kung meron man tayong casualties. Pero sa ngayon ay sa kabutihang palad, wala naman tayong mga naitalang missing persons dito sa probinsya, Denise. Alam ko maraming mga yung mga mga kuryente, no, yung mga poles at mga kable ang nagbagsakan. Kaya maraming areas ng Baguio at Benguet ang hindi pa rin na ibabalik yung kuryente pagkakaalam ko, Jazz. May update ka ba rito, Jazz? Tama ka, Sean Lord, no? Actually, noong doon sa tinutuloy natin sa Baguio City ay matagal bago bumalik yung kuryente. Simula linggo, nung dumaan yung bagyong Uwan, around 10 p.m. ay karamihan, halos buong Baguio City ay walang kuryente. Nakipag-ugnayan tayo sa Beneco. Nung huli nating napakikipag-ugnayan sa kanila, halos 3% pa lang daw ng kuryente yung naibalik. Pero nung kagabi, halos nasa 75%. We'll verify that information, pero best efforts daw nila na maibalik yung kuryente, patuloy yung kanilang updates. Pero sa ngayon, meron pa ring mga ilan talaga na hindi pa rin na ibabalik yung kuryente simula linggo ng gabi. Kanina nga nagpunta tayo sa isa sa mga charging stations, no, sa Baguio City Hall kanina, at ang ilan doon nakapila para mag-charge na kanilang mga power bank, ng kanilang mga cellphone, kasi nga dahil nga linggo pa walang power, na ubos na rin yung kanilang mga reserva na mga power banks at charge. At yung iba nga doon ay umaasang maibabalik yung kuryente, lalo na't yung iba hindi naman daw talaga residente ng Baguio City. Meron kasi mga nagdo-dorm lang, mga estudyante na kailangan ng power kasi kailangan pa nilang pumasok at mag-review. Yung ilan sa mga kwento na nakausap natin doon na nakikicharge sa mga libreng charging station, Lord. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat at ingat kayo dyan. Ang mobile journal natin sa Baguio, si Jazz Paredes.